Magsitayo po ang lahat. Viva Pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni na San Cirilo, isang monghe, at San Metodio, isang obispo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasapit mo sa mga bansa ng silangang Europa ang liwanag ng mabuting balita noong ito'y ipangaral ng magkapatid na San Cirilo at San Metodio. Ang aming buong pagkatao ay mapuspos nawa ng liwanag ng kabatiran tungkol sa iyong salita. Kami naway maging sambayan ng nagniningning sa ganap na pagkakaisa sa matapat na pananampalataya at maaasahang paninindigan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol Santiago. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ipinaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan, ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humingi dapat manalig
at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot. Nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawaang mahalaga ang iyong utos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Nababatid ko, o Poon, matuwid ang iyong batas. Kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Magsitayo po ang lahat. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito?
Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong umagang ito sa Lunes, ika-6 na linggo sa karaniwang panahon, ay maikli man ang ating ebanghelyo, pero ito yung ibinibigay na aral ng Poong Jesus Nazareno sa kung paano tayo dapat kumilos, sa kung paano tayo dapat yung maging respond natin sa mga taong ayaw ka talagang kilalanin o tanggapin. Sa tamang konteksto, sana po mas may apply natin ito. Kasi kung pagninilayan natin, ang sabi po dito, may dumating na mga Pariseyo at nakipagtalo kay Jesus. Pag nakikipagtalo, yung bang, siyempre, nagpapalitan kayo ng opinyon, ng kuro-kuro. So umaabot, pag sinabing, pag tayo po, nakikipagtalo, hindi naman yung isa ay tahimik lang. Nakukuha niyo po? Ipapaliwanag mo din. Magpapaliwanagan kayo. Pero sadyang may isang, kumbaga, kampo, dalawa yan May isang kampo na kahit anong paliwanag, hindi yan tatanggapin. Nakukuha niyo po? Lalo na kung ang taong kinakausap mo umaabot sa pakikipagtalo, sarado na ang kanyang isipan, wala talaga itong tatanggapin na kahit anong paliwanag. Mauubos lang ang enerhiya mo, mapapagod ka lang, pero walang mangyayari. Kasi nga sarado ang kanyang isipan. Kasi sabi dito, nakikipagtalo ang Pariseyo, kahit na anong paliwanag ni Jesus, hindi nila tinatanggap na siya ang anak ng Diyos, siya ang tanda, siya yung pangako ng Diyos. Pero dito, sabi, kasi gusto lang nilang makahanap o masiraan si Jesus. Kaya kahit nakita na, ipinaliwanag na ni Jesus, yung mga ayon sa propeta, mga tanda, makakalakad ang pilay, makakarinig ang bingi, makakapagsita ang pipi, palalayain ng mga bilanggo. Pero wala pa rin Ang gusto ng mga Pariseyo, magpakita ka pa ng palatandaan. Dito, para bang, sinabi dito, enough na. Parang ito yung sinasabi ni Kristo, Enough na. Wala talaga At yun yung maganda natin makuha at mapagnilayan na huwag kang mahulog, huwag tayong mahulog sa trap ng pakikipagtalo at yung patutunayan mo ng patutunayan ang iyong sarili sa mga taong unang-una pa lang ayaw talaga sa'yo. Kasi para bang, ano bang nagmo-motivate sa iyo ngayon? Para magustuhan ka ng tao? Matanggap ka nila? Ano ba nagmo-motivate? Stop proving yourself sa iba. Alam mo ang worth mo, alam mo ang mission mo, alam mo kung ano ang dapat mong gawin, at yun yung magpapasaya sa iyo.
Huwag kang mabuhay ayon sa inaasahan sa iyo ng tao. Huwag kang mabuhay ayon sa expectations sa iyo ng tao. Kasi madedepress ka lang. Pero sa atin po, no, sa relasyon natin sa Diyos, hindi na kinakailangan patunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Kasi kung titingin ka lang lagi, no, dito lang sa altar na ito, nandyan ang imahe ng Nazareno, pasan ng krus, nandyan ang krus kung saan siya nakapako, mamaya nandyan ang tinapay, ang kanyang katawan, pagpipira-pirasuhin, tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngayon, kung naghahanap ka pa rin ng palatandaan na mahal ka ng Diyos, ikaw may problema na. Nasa iyo na yan. Kasi tatanggapin na lang natin . Although, kahit hindi mo tanggapin na mahal ka ng Diyos, hindi tumitigil ng pagmamahal ng Diyos. Andyan lang siya. Naghihintay na tanggapin mo yung mga palatandaan na magsasabing mahal ka ng Diyos. Pero sa isang banda, sa atin pong pinagdaraanan, ilagay mo lagi sa tamang konteksto. Walang masama kung magmamahal ka. Kasi laging ganun, no? Walang masama dyan. Walang pumipigil na magmahal ka. Pero dapat alam mo na hindi ka dapat mahalin ng taong gusto mong mahalin. May mga reasons. Hindi talaga po pwede. Tapos, malulungkot ka, magdadrama ka, at sasabihin mo, ano pa bang kailangan kong patunayan para makita mong mahal kita? Gumising ka rin sa katotohanan. Hindi talaga po pwede. Pero hindi sinasabing, huwag ka nang magmahal. Kasi ngayon, no, ang dami nagdadrama, Valentine's Day. Pero kung ayaw sa iyo, edi umalis ka. Doon ka sa magmamahal sa iyo. Yung ayon sa inaasahan mo na ibabalik sa iyo. Pero kung choice mo, desisyon mo, mahalin pa rin siya, kahit hindi ka mamahalin at dapat mahalin, then be happy. Huwag mong ipagpilitan. Ngayon, kung mahalin ka, di salamat. Pero kung hindi magugunaw ang mundo dahil lang hindi ka minamahal ng gusto mong mahalin. Kung naghanap ka ng mamahalin, ayan. Naghihintay lang naman. Pero doon sa human level, na pagmamahal na pinag-uusapan ngayon, mahalin mo muna ang sarili mo. Pero hindi mo kailangan patunayan ng paulit-ulit ang iyong sarili sa inaasahan sa iyo ng tao. Hindi ka magiging masaya dyan. Gawin mo yung nararapat, yung tama at mabuti. Hindi lang sa, ang taong nagmamahal naman, no? Hindi lang sa kung ano yung para sa iyo na maganda. Pero kailangan mo din makita, tama ba yan? Makakabuti ba yan sa iyo? Kasi nagiging yung subjective, no? Yung mga reasons natin, nagmamahalan lang naman kami. Di ba? Ganun, no? Ano ba yun? Wala naman kaming tinatapakan, wala naman kaming inaagrabyado. Nagmamahalan lang naman kami. Unang-una, tingnan nyo muna, tama ba yung relasyon ninyo? Kailangan mo din naman gumising talaga. Yung bang, sige, diretsahin na natin.
Kapag nagmahal ka ng may asawa na, habang buhay kang masasaktan. Habang buhay kang maghihintay sa tingi-tinging pagmamahal na inaasahan mo. Lalo tigit, habang buhay kang magiging kabit. Yun ang tawag natin dyan. Real talk lang tayo. Pero yun yung totoo. Yan ang desisyon mo. Magmahal ka ng may asawa. Kahit pa sabihin nating masaya kayo, pero at the end of the day, ang sitwasyon mo, wala. Ganun lang. Pero desisyon mo yan. Huwag kang malungkot. Then be happy. Pero ganun pa rin. Sa huling araw, haharap tayo sa totoong nagmamahal sa atin. At sana po, sa araw na yon, hindi na tayo tanggihan. Sana pagdating ng araw na yon, handa pa rin niya tayong papasukin sa langit. Kasi mahirap naman, no? Ang tagal-tagal kang hinintay. Tapos, kung kailan magsasara na ang pinto, doon ka maghahabol. Ano nga po, no, sa araw na ito, tingnan natin, no, kung sino ba yung mga taong dapat mong samahan at sino ang mga taong dapat mo nang tigilan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, bumaling tayo sa Diyos Ama sa panalangin para sa biyaya na makapagbagong buhay at matatag na maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Ang ating pong itutugon, Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang hanggang kapagurang maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Bilang mga makasalanan, naway mas malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat na nagbabalik loob. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Tayong lahat, naway magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi naikakahon sa mga panlabas na anyo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makaunawa sa walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga dinaranas na pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming pag
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ng kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay naming nasa dambana. Ngayong sina San Cirilo at San Metodio ay ginugunita upang ang paghahaing ito na sa kanila'y nagpadakila ay magdulot sa amin ng patawad mong sagana. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sina San Cirilo at San Metodio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
ikaw pa may mapalayo. Kailan magwawakas ang iyong pagtatao? Ako'y naghihintay sa'yo. Ngunit ka lamang kung puso ko'y hagdan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Iniibig kita, manalig ka sana. Ako'y kapiling mo, kahit ikaw pa may mapalayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita sina San Cirilo at San Metodio ay pagtibayin nawa at pag-ibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasagip sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, siring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga daladalang mga imahay at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus
mismong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazaret,